Hello mga kabayan, magandang umaga, magandang gabi. Saan man kayo sa mundo, samahan nyo kaming mag-camping. Tayo nandito po sa Alberta, Canada. At nais naming i-share sa ating mga kabayan ang camping experience namin dito sa Alberta. Kami pupunta sa Bow Valley Campground. Ito ay nakalokasyon nito ay sa Kananaskis, Alberta. Nanggaling na po kami dito noong I think that was 5 years ago. Kung saan inabot kami ng snow nung kami nag-camping noon. Yung second hand na RV na binili namin noon. Nirenovate ko, tapos ito yung nakikita niyo sa background. Yan po yung aming lumang bagong RV. Tapos nirenovate ko po yan. Ang experience namin nung yan pinakauna namin, so binalikan lang namin dahil para i-test yung aming bagong Jayco. Yan, inabot kami ng snow niyaan. That was May. At unang testing ng RV noon. At ngayon nag-upgrade nga kami dahil tinaray namin yung RV na i-off-road at nabali nga yung spring. Maraming nasira. Ayan, nakakamiss din. Yan yung experience namin. Inabot kami ng snow. Si Jayco, ayun o. Hindi namin kasama si Kuya dyan eh. Alright. So, magbalik tayo sa pagbabalik sa Bow Valley Campground. Kasama ko ang aking anak, si Shari. At meron din siyang YouTube channel, Shari TV. Yan po, makikita niyo yung background kung gaano kaganda ang mountain. At merong small lake ang madadaanan kapag ikay papunta doon sa Bow Valley Campground. Masarap mag-camping. Maraming mga tao din na ayaw ang camping dahil masyado daw nakakapagod mag-prepare. Para sa amin naman po ay doon sa mga mahilig mag-camping ang habol namin ay ang nature. Ito, nandito kami sa Banff. Yan yung aking bunso, si Shari, si Mrs. Raf, aking Mrs. si Wifey. Kaming habang naghihintay kami ng check-in kasi 4 PM yung check-in sa Bow Valley. At ito, nagmumuni-muni kami dito sa Banff. Nagla-lunch dito ng A&W. Ayan, aking bunso. Ipaglaro sa daddy. Ni-enjoy niya yung kanyang bagong Jayco. Once in a lifetime lang naman tayo, mararanasan yung ganito. We're lucky na kailangan namin gawin kasi dito sa Canada kapag summer, ito lang po yung aming libangan. At minsan pumupunta kami ng US, pero medyo nililimitahan po muna namin mag-travel sa US kasi dahil sa pang trade war ng US at Amerika dahil kay Trump. So maraming Canadian ang nagpoprotesta na mag-tour doon para preserve yung expenses sa loob mismo ng Canada. Ito po yung RV. Tinutour ni Mrs. Ayan. Kahit sino naman kapag mayroon kang bagong gamit, you're proud at excited. And we are blessed na
makakuha ng ganito. Hello, boss. Yan po ang itsura niya. May tour namin kayo sa loob niyan. Kung ito yung mga model 2026, yung mga design. Gusto ko sana yung gusto ko sana yung fifth wheel kasi mas safe. Ito naman, ito yung aking bunso ay tumutulong sa pag-level ng No. aming camper. Supervisor. Tinuturuan kung You just show him mag-set to the up worker para how to do it. in the future Yeah, that means you're servant, alam niya yung servant paano leader. mag-set up ng Servant RV, leader is mag-level. What's supervisor? principal. Because I'm the leader. Yeah, I am the leader. yeah. At eto na nga, sisimula ng mag-relax at namnamin ang nature. Ito yung loob niya. Sinisimulan na namin i-pop out. At yun, check namin kung walang matatamaan sa likod. Di natin tinignan. Ayan po. So, ayan yung design sa loob. Maganda siya. Actually, kahit sino dito sa Canada, kaya niya Nag-ano pala siya. makakuha nito. Oh, I see. Dahil yung monthly niya, hindi ganun kabigat. Hulugan po yan, no? Kasi hindi naman tayo makaka-afford ng walang hindi hulugan dito sa Canada. Kahit sasakyan, hulugan. Yan. Yan yung kanyang awning. Dati manual yung awning na ginagamit namin. Ngayon ay push button na. Malaking bagay. Minsan yung sa dati, maiipit pa yung kamay mo. Dahil mabigat yung awning. Yung tarp na yan. Okay. May ilaw yan, di ba? Huwag mo muna sindihan yung ilaw. Check namin yung... Ayan po yung loob niya. Ganyan ang itsura. Halos yung mga design ng 2026. Kahit Cougar. Ayan, kagandahan nito may bunk bed siya. At yung washroom medyo maluwag kumpara dun sa dati. Ayan. Yung comfort na nasa loob ka ng forest. Minsan nagka-camping kami na tent lang. Para maranasan mo rin yung talagang yung walang washroom, magukay ka. Pero syempre si Mrs. gusto ng comfort, saka si Shari. Siyempre ako rin, gusto rin ng comfort. Minsan, kasi pag nasa backcountry ka, walang washroom doon. Minsan di mo madadala yung RV dahil masisira tulad nung dinanas namin noon. Na mali yung dinaanan namin at napasubo. Maraming nasira doon sa ilalim nung dating camper. Ito, dala-dala namin madalas yung bike. Kasi para mas malayo-layo yung may explore mo. Ayan si Mrs. Ini-enjoy niya yung kanyang bagong camper. Ayan, gustong-gusto niya yan eh. Dati ayaw niya yung medyo may parang yero yung gilid pero maganda naman siya. Yung mga makikinis kasi siya pala fiberglass. Ito siniset up ko yung duyan para makapagmuni-muni. Yung oras namin dito ay overnight lang kami. Talagang tinry lang namin kung anong pakiramdam ng bagong campers na matutulugan para kang nasa condominium eh. Ito nilalakbay namin tong gilid ng Bow River. Para pala nga dito yung dating mo.
Yan nga, tuloy-tuloy ang pag-enjoy sa nature. Alam mo yung maglakad sa nature kumpara sa paglalakad sa mall, ay syempre sa mall maraming tao. Dito ang kasama mo ang nature. Malaking kaibahan ang paglalakad sa nature kumpara sa mall, of course. Lalong-lalo na yung environment na makalanghap ka ng sariwang hangin. Iba. Para siyang refreshing talaga. Tulad nung binanggit ko kanina, malapit ka sa parang Come on! ramdam mo ang earth, yung ganda ng gift ng God. Ayan, yung aking bunso, mahilig na mag-monkey bar. Yung kanyang ito, binike namin ulit yung nilakad namin kanina kasi meron lugar na kailangan mong puntahan. So mas malawak ang may explore mo kung nakabike ka. You can do yan. Daddy, drink first. Come on. Sana isang linggo tayo dito. You can always I love go it. back. I love it. Gusto ko yung lugar, tapos maluwang. Tingnan mo may privacy, hindi ka kita. No, Oh. you can put the right foot. This is nice. This. Like that. Nice. That's the one. You should face here. In the RV. Facing an RV? Yeah. Oh! So you see the Jacob White. See the J flight. Do you think we can, Hmm? Oh. Okay, it's time to prepare dinner. Nagluluto po tayo ng steak tsaka salmon. Ayan po. So habang nagpapahinga si Bunso at tayo po ay mag-prepare ng dinner. At piniprepare ko yung paglulutuan natin. So, mayroon tayong bonfire. At walang fire ban. Kaya kakapag-sindi tayo ng apoy. Ito po yung outdoor kitchen niya. Merong isang maliit na patungan kung saan mo pwede ilagay yung kalan. Tsaka may hook up na rin po yung gas niya. At merong ito kasama doon sa RV na lutuan. Yan po ay may maliit na fridge sa labas para hindi ko na kailangang pumasok. At kaganda may hook up yung camper na gas sa labas. Minsan pagluluto ka kasi ng tuyo. Yung mga ngamay dun sa loob. Ito po, magdi-dinner na kami. Enjoy. Thank you guys sa inyong panonood at sinamahan nyo kami dito sa pagbabalik namin sa Bow Valley Campground. Ayan, ito na po yung huling video. Maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to subscribe and follow para sa mga susunod na video. Salamat po. Bye-bye.